Sunod-sunod na ang panliligaw ng mga politiko sa mga leader ng religious groups para makuha ang kanilang suporta sa halalan. Pero ayon sa mga dalubhasa, walang garantisadong religious vote mula sa mga grupong ito, maliban na lang sa Iglesia ni Cristo. Nagpapatrol Linda Humilla. Singhaba na ng prosesyon ang pila ng mga politikong dumudulog sa mga leader ng religious groups. Umaasang makukuha ang suporta ng pinuno at ang boto ng mga miyembro. May mga nagbabaka sakali pa lang at may mga nakatitiyak na. Pero may silbi ba ang ganitong panunuyo sa mga religious leader para makakuha ng boto ang mga politiko? Ayon kay Professor Edna Co ng UP National College of Public Administration and Governance, isang sekta ng relihiyon lang ang napatunayang makapagbibigay ng malaking bloke ng boto. Sa kaso ng Iglesia ni Cristo, may impact yung votes na dadalhin ng Iglesia ni Cristo kasi sa kanilang paniniwala, dun sa kanilang religious faith at saka sa practice nila, talagang kung ano ang sinasabi ng leader, yun ang ibinoboto ng mga followers. Maging si presidential candidate Eddie Villanueva ng Bagong Pilipinas, hindi raw nakatitiyak na iboboto ng kanyang tagasunod sa sektang Jesus is Lord. Kasi sa nakaraang eleksyon, kung saan tumakbo rin siya bilang Pangulo, yung bilang ng dumadalo sa kanilang misa o sa kanilang mga prayer rally ay hindi naman na-translate dun sa bilang ng mga boto na nakuha niya. Sa kaso naman ng El Shaddai ni Mike Velarde at Kingdom of Jesus Christ ni Apollo Kibuloy, hindi garantisadong susunod ang mga miyembro sa sino mang susuportahan ng pinuno. Pero hindi maawat ang mga politiko sa paghingi ng kanilang pag-endorso. Sa kaso nung kay Pastor Kibuloy, walang solid record na kung saan sa nakaraan ay kung anong boto niya dinadala ng followers. In other words, free for all pa rin ang choice sa boto ng mga followers ni Pastor Kibuloy. Ganon din yung sa Catholic, no? Kahit na yung sa El Shaddai. May silbi man sa mga politiko, wala raw puwang sa isang demokrasya ang panliligaw sa religious leaders para makuha ang kanilang pag-endorso. Kontra raw ito sa kalayaan ng bawat isa na iboto ang gusto ng walang pandidikta mula kanino. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino.